Mukhang pagkapasunala ng one-year bar rule ang hinihintay para sa panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara. Posibleng mas malakas pa umano ang reklamo dahil sa mga alegasyon ng nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimban. Tila may nakaamba umanong bagong impeachment complaint na ihahain kay Vice President Sara Duterte ngayong Pebrero. Ayon yan kay former Senator Antonio Trillanes IV. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ng dating senador na nakatanggap umano siya ng balitang pangungunahan ng ilang civil society groups at church leaders ang nasabing pagsasampa. Yun po ang aking nababalitaan, iba't ibang civil society groups at saka mga church leaders ang magfa-file nito. At they're hoping na this time mabibigyan ng puwang. At kagandahan ito, with the new Supreme Court ruling, ang sinasabi ngayon ay doon pa lang sa House of Representatives ay magkakaroon na ng paglilitis, ng investigasyon. Kumpiyansa sa Trillanes, napapabor sa mga magiging complainant ang ihahaing impeachment complaint lalo na't halos kapareho raw ito ng inihain noong nakaraang taon. Ani Trillanes, kung pumasa ito sa Kongreso last year, malaki ang posibilidad na pumasa rin ito ngayong taon sa kabila ng dumaang eleksyon at bagong komposisyon ng mga kongresista sa 20th Congress. Matatanda ang ilan sa cited grounds for impeachment ni VP Sara sa lumusot na reklamo ang umano'y misuse of confidential funds ng DepEd at OVP na parehong hawak noon ng pangalawang Pangulo. Dagdag pa rito ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na President Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Base raw sa nakita ni Trillanes, idaragdag sa ihahaing reklamo laban kay VP Sara ang affidavit ng nagpakilalang dating security aide nito na si Ramil Madriaga. Kabilang dyan ang mga alegasyon ng misuse of confidential funds, kaugnayan ni VP Sara sa mga pogo at mga drug lord at iba pang umano'y korupsyon sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Assuming makapasa doon sa sufficiency in form and in substance. Palagay ko hindi naman kami magkakaproblema ng ganon. Dahil ang pagkakaalam ko, ang ipapasa rin na impeachment complaint ay almost the same as yung na-transmit sa Senado. So if it's good enough for the House leaders, House members last year lang yon, it should be good enough for the House members this year. Di ba? So yan po ang ang nakita ko lang na ang nabalitaan ko lang na variation dito ay yung nadagdag na mga affidavit at allegations ni Mr. Ramil Madriaga. Matatandaan nitong nakaraang linggo, naghain din si Trillanes at isang civil society group ng isang plunder complaint laban kay VP Sara sa Office of the Ombudsman. Ayon kay Trillanes, kumpiyansa siyang lulusot ang isinumite nila sa nasabing ahensya, lalo na't iba na raw ang dynamics ng politika ngayong wala na sa pwesto si former President Rodrigo Duterte. Unang-una, meron change of characters and change of circumstances. As I mentioned before, nung panahon ni Duterte, it's really unthinkable na merong judicial body na magpe-pursue ng any case against him. Ngayon, under the Marcos administration, merong opportunity na mapanagot yung mga nagkasala noong panahon ni Duterte. Kasama na sila, yung pamilya nila. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni VP Sara pero wala pa itong sagot sa kasalukuyan. Pero una nang sinabi ng bise sa isang interview noong nakaraang linggo na tila fundraising scheme lang ang pagpirma sa kanyang impeachment. Para sa Agenda Weekend, Joash Malimban, Billionaire News Channel.